Nagsimula ang kwento sa isang bangkang papel na pagmamay-ari ng 6 na taong gulang na si Georgie, na aksidenteng natangay sa isang imburnal dahil sa malakas na ulan. Nang yumuko siya para kunin ito, natakot siya nang makita ang isang kasuklam-suklam na payaso na nagkukubli sa loob. Nagpakilala siya bilang si Pennywise the Dancing Clown, at agad na binalot ng masamang kutob si Georgie. Gusto na lang niyang kunin ang kanyang bangka at umalis doon ng mabilis hanggat maaari. Ngunit nang iabot niya ang kanyang kamay sa loob, lumiwanag ang ngiti ng payaso, na nagpapakita ng mga hanay ng matatalas na ngipin. At agad niyang kinagat ang braso ni Georgie. Mabilis na nabahira ng dugo ang tubig ulan ng pula. Nagpumiglas si Georgie, pilit na sinusubukang makatakas. Ngunit sa sumunod na segundo, kinaladkad siya sa madilim na kailaliman ng imburnal. Nang wala si Georgie, nabaligtad ang buhay ng kanyang kuya na si Bill. Naramdaman niya ang pagkakonsensya dahil siya ang gumawa ng bangkang papel na yun para kay Georgie. Kaya kahit na tumigil na ang kanilang mga magulang sa paghahanap, tumanggi si Bill na tumigil sa paghahanap. Ngunit bago pa niya mahanap si Georgie, nagsimulang maranasan ng kanyang mga kaklase ang sunod-sunod na mga pangyayaring supernatural habang tumutulong sa katayan ng kanyang pamilya. Nakakita si Mike ng isang nakakatakot na pangitain noong gabing namatay ang kanyang mga magulang, kasama ang mga kamay na nasusunog na umaabot sa kanya mula sa isang bahagyang bukas na pinto ng eskinita. Paghakbang niya papalapit para mag-imbestiga, hindi maipaliwanag na nawala ang mga kamay na yon. Ang natitira na lang ay isang payaso na kamakaway sa kanya. Muntik nang mawala ng malay si Mike dahil sa nakakatakot na tanawin. Nakahinga lang siya nang maluwag nang lumabas ang isang manggagawa. Samantala, sa loob ng sinagoga, naakit si Stan sa isang painting ng isang babae. Nakatitig sa nakakatakot na imahe. Nakaramdam si Stan ng hindi maipaliwanag na takot. Sa una, hindi niya masyadong inisip. At plano na lang niyang ibaba ang kanyang libro at umalis. Hindi inaasahan, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran niya. Lumingon si Stan at nalaman niyang nahulog ang painting sa sahig ng walang dahilan. Nanginginig si Stan at naglakas loob na lumapit. Ngunit nang sandaling isabit niya muli ang larawan, sumabog palabas ang halimaw mula sa frame. Sa takot, kumari pa ng takbo si Stan. Halos kasabay nito, may nakita ring kakaiba si Ben. Habang nagsasaliksik sa library, nakakita siya ng mga tala ng maraming pagkamatay. Ang mas kakaiba pa, ang mga eksenang inilarawan sa mga pagkamatay ay pawang nakakagambalang magkakatulad. Dahil sa kuryosidad, binuklat ni Ben ang libro. Pahina pagkatapos ng pahina. Nang makita niya ang isang pugot na ulo na biglang lumitaw mula sa kung saan sa huling pahina, lubos na natarante si Ben. Nang makabawi siya, isang pulang lobo ang biglang lumitaw sa malapit. Instinktong sinundan ito ni Ben. Habang papalapit siya, nakita niya ang isang batang walang ulo at sunog na naglalakad ng dahan-dahan papunta sa kanya. Nagmadaling tumakas si Ben, ngunit nang makalabas siya, nakita siya ng grupo ni Henry. Si Henry ay isang kilalang bully sa paaralan na mahilig mang-api, kaya natural lang na nang makita niya si Ben, nagpasya siyang kumilos. Inipit ni Henry si Ben sa rehas, bumunot ng kutsilyo, at inukit ang sarili niyang mga inisyal sa tiyan ni Ben. Akala ng lahat ay sumusobra na si Henry, ngunit wala siyang pakialam. Bagamat nakawala si Ben, hindi siya basta-basta bibitawan ni Henry. Matapos mahulog si Ben sa Dallas Days, hinabol siya ni Henry, walang humpay gaya ng dati. Habang nasa daan, aksidente niyang nawala ang kutsilyong bigay ng kanyang ama. Natakot si Henry na baka pag-alitan siya ng kanyang ama dahil dito, kaya sinabihan niya ang kanyang 2 kaibigan na hanapin ito. Ngunit nang makarating sila sa paanan ng burol, wala na si Henry. Sa sandaling yun, dumating din si Bill at ang iba pa sa lugar. Natuklasan nila ang isang kuweba sa kailaliman ng kakahuyan. Sa loob, hindi lamang ito madilim, kundi naglalabas din ito ng malakas at nakakasuklam na amoy. Gusto ni Bill na pumasok sa loob ng kuweba at tingnan ito. Ngunit ayaw ni Eddie, na kasama niya, na sumugal. Habang nagtatalo silang dalawa, nakahanap ang ibang mga bata ng isang sneaker sa kuweba, na pagmamay-ari ng isang nawawalang batang babae na nagngangalang Betty. Matagal na rin mula nang mawala si Betty. Walang sino man ang umaasang makakahanap ng anumang palatandaan tungkol sa kanya rito. Nahulaan ni Bill na maaaring itinatago si Betty sa loob. Nag-atubili sila, hindi sigurado kung dapat ba silang pumasok. Bigla na lang sumulpot si Ben mula sa kung saan. Kasabay nito, dumating din ang kaibigan ni Henry na si Patrick. Nang makita niyang tahimik ang lahat sa paligid niya,
Inakala ni Patrick na nagtatago si Ben sa loob ng kuweba. Kaya't walang imik, pumasok siya. Hawak ang kanyang lighter, patuloy na pinitik ni Patrick ang gas can sa kanyang kamay. Sinusubukang takutin si Ben na lumabas. Wala siyang ideya na lumalakad siya ng lumalalim sa hangin. Sa likuran niya ay lalong lumalamig ng lalong lumalamig. Pagkatapos ay isang kakaiba at nakakatakot na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Natakot si Patrick nang wala sa sarili. Tumakbo siya nang walang pakundangan sa loob ng kuweba. Ngunit sa isang punto ay nakasarang sarado ang labasan gamit ang mga kadena. Dahil walang labasan, kinailangan ni Patrick na kumuha ng patpat mula sa lupa, upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nang lumitaw ang pulang lobo, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay biglang nawala ng saysay. Samantala, nakalabas sina Bill at ang mga lalaki sa kakahuyan. Sa kanilang pagbabalik, nakilala nila ang isang babaeng nagngangalang Beverly. Mula noon, hindi lang sila naging matalik na magkaibigan. Nagsimula silang magsama-sama palagi. Isang araw, ikinwento sa kanila ni Ben ang kasaysayan ng paggawaan ng gatas. Noong una, nagsimula ang paggawaan ng gatas bilang isang kampo ng panghuhuli ng beaver. Ngunit nang kumalat ang balita, parami ng parami ang mga taong dumagsa sa bayan. Pagkatapos ay may nangyaring hindi maipaliwanag. Sa isang araw, 71 katao ang misteryosong nawala. Walang iniwang senyales ng pag-atake. Noong panahong yun, hinulaan ng mga tao na namatay sila dahil sa isang uri ng salot. Habang pauwi, nadaanan ni Eddie ang isang bahay na matagal nang inabandona. Natatakpan ito ng mga baging. At walang kahit isang dahon ng damo ang tumubo sa lupang nakapalibot dito. Nang makita ito, nakaramdam si Eddie ng matinding pagkabalisa. Noon din, biglang bumukas ang pinto, at isang kakaibang ingay ang narinig mula sa loob. Sa kanyang pagkataranta, aksidenteng natapo ni Eddie ang kanyang mga tableta sa lupa. Dali-dali siyang yumuko para pulutin ang mga ito. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang lumitaw ang isang nabubulok na ketungin. Ang nakakatakot na tanawin ay labis niyang ikinatakot kaya tumakbo siya para iligtas ang kanyang buhay. Samantala, si Beverly, na nasa banyo, ay nakatagpo rin ng isang bagay na supernatural. Iniisip niya ang lahat ng nangyari kamakailan. Nang makarinig siya ng mga mahiwagang boses mula sa lababo, habang palapit ng palapit si Beverly. Ang mga boses ay naging mas malinaw at mas totoo. Napagtanto na maaaring may tao roon sa ibaba. Mabilis na itinusok ni Beverly ang isang panukat na tape sa alulod. Ngunit nang akmang hihilahin na niya ito pabalik, nakakita siya ng isang kumpol ng duguan na buhok sa dulo nito. Biglang sumibol ang makakapal na hibla ng buhok at pumulupot ng mahigpit sa kanyang ulo. Narinig ng kanyang ama ang kaguluhan at agad na pumasok. Ngunit wala siyang nakitang anumang mali. Nagbago ang sitwasyon, nakakita rin si Bill ng isang kakaibang figura, at nagsimula itong makipag-usap sa kanya. Nagpapanggap na siya ang kanyang nakababatang kapatid na si Georgie. Kinabukasan, nagtipon sina Bill at ang barkada. Ibinahagi nila ang mga nakakatakot na bagay na kanilang naranasan. Matapos marinig ang kanilang mga kwento, ibinahagi ni Ben ang kanyang sariling teorya. Natuklasan niya na ang mga malalaking trahedya ay dumaranas ng mga trahedya sa bayan tuwing 27 taon. At ngayong taon ay ang ika-27 taon na. Sa wakas ay napagtanto ng mga bata na lahat sila ay sinusundan ng iisang bagay. Binigyan nila ng pangalan ang nilalang na ito. Ngunit sa puntong ito, ang tanging pagpipilian nila ay ang maghanap ng paraan upang mabilis itong mapigilan. Nagtipon sila sa garahe ni Bill, sa pamamagitan ng pagmamapa ng mga galaw nito. Sa wakas ay natukoy nila ang pinagtataguan nito. Napakaraming nakakatakot na pagkakataon, at hindi ito kinaya ni Eddie. Ngunit nang punitin niya ang mapa, nagsimulang mag-click ang slide projector sa mga slide ng mag-isa. Pagkatapos, sa projection, umangat ang buhok ng babae dahil sa hangin, ibinunyag ang mapatla at nakangiting mukha ng payaso na nagtatago sa ilalim. Sa tamang oras, sinipa ni Ben ang pinto ng garahe. Napagtanto ni Bill ang isang mahalagang bagay. Para masira ang mga ilusyon na ginagamit nito laban sa kanila, kinailangan nilang pumunta sa inabandunang bahay na yun. Dahil minsan nitong sinabi, ang bahay na yun ang tahanan nito. Di nagtagal, sabay-sabay na tumungo ang grupo roon. Gayunpaman, sina Bill, Eddie, at Richie lamang ang handang sumugal. Pagbukas pa lang ng pinto, isang malakas na amoy ng pagkabulok ang tumama sa kanilang mukha. Nakita ni Richie ang isang flyer ng nawawalang tao sa sulok.
Pagkatapos, narinig nila ang isang batang babae na humihingi ng tulong mula sa itaas. Nagmadali silang umakyat para tingnan. Si Betty pala ito, na ilang araw nang nawawala. Pero halos wala na siyang buhay bago pa man magawa ni Bill ang anumang bagay. Marahas na hinayla pabalik sa dilim si Betty. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan silang gumapang patungo sa silid. Ngunit nag-ambala si Eddie ng isa pang tunog. Agad na kinabahan si Eddie kaya hindi siya makahinga. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang inhaler para kumuha ng hangin. Samantala, sina Bill at Richie ay nakulong sa loob ng isang silid. Desperadong makipag-ugnayan muli si Eddie sa kanila. Hindi inaasahan, isang malaking butas ang bumukas sa sahig. Pagkatapos, muling lumitaw ang leopardo. Nahulog si Eddie sa isang bulok na sahig hanggang sa unang palapag. Sa sandaling yon, sa loob ng silid, naakit si Richie sa isang kabaong. Nagtipon siya ng lakas ng loob. Matapos hilahin ang sapin, natuklasan niya ang isang manika na nakahiga sa loob na kamukhang kamukha niya. Ang mukha nito ay puno ng mga peklat. Mabilis na isinara ni Richie ang kabaong. Nang sandaling yon, tumalon ito sa ere. Sumugod diretso sa kanya. Mabuti na lang at sa tamang oras, lumitaw si Bill at iniligtas si Richie. Nang mabilis nilang sinubukang tumakas, biglang lumitaw ang 3 pinto na hamarang sa kanilang daan. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan nila ang unang pinto.